Short Storytelling by Ethel MC. Pagmamayari ng Casa de Vera ang balon, na halos 100 na ang tanda nito. Ginawa ito ng kanilang kanununuan upang doon kumuha ng tubig. Ngunit, lumipas ang mahabang panahon ay tuluyan na itong napabayaan ng buong pamilya. Lalo pa at sila ang isa sa mayayaman na nakatira sa buong lugar. Ngunit, may isang kasapi ng pamilya ang hindi maiwan-iwan ang balon. Ito ay ang panganay na anak ng pamilya de Vera na si Sebastian. Tubong Amerika ang binata, ngunit napaibig kaagad ito nang makauwi sa lugar at makita ang balon. Naging tambayan ito ng binata habang lumilipas ang taon. Nagtatrabaho bilang hasyendero si Sebastian sa kanilang lupain at kasabay nito ay ang pag-aalaga pa rin sa malalim na balon. Mahigit na ipinagbabawal ng binata ang sino mang lumalapit sa lugar dahil may malalim itong 50 talampakan at sakali mang may mahulog dito ay tiyak na hindi kaagad mapapansin. Labis itong ikinatakot ng binata kaya nilagyan niya ng babala ang harapan ng balon upang makita at mabasa kaagad ito ng kung sino mang may balak na lumapit. Ilang buwan ang lumipas ay abala si Sebastian sa asyenda at minsan lamang niya madadalaw ang paboritong lugar. Habang nag-harvest ng palay ay narinig ng binata ang usap-usapan ng mga tauhan niya tungkol sa anak ng isa sa kanilang kasama. "Uy, mga pare, uuwi daw rito ang anak ni Mang Carding. Balita ko, at dito na daw yung titira at kakatapos lang mag-aral sa Maynila." "Talaga? Totoo ba yan?" "Naku, maganda pa naman sana yun, kaso malamyang bata. Kung saan-saan din yun nagsusuot kung ayaw sa isang lugar." "Naku, ikaw talaga. Baka nagbago na yun. Bata pa naman siya noong sobrang lamya niya. Ngayong dalaga na ay baka hindi na malamya." Napuno ng tawanan ang buong lugar at napailing na lamang si Sebastian. Pinagpatuloy ng binata ang ginagawa hanggang sa tinawag siya ng mga tauhan. "Sir Sebastian, matanong ka ho namin. Kapag ba makita mo ang anak ni Mang Carding, tapos may nangyari dito, tutulungan mo ba?" "Naku, ano namang klaseng tanong yan?" "Natural ay tutulungan ko, pero depende rin kung kaya ko ba." "Naku sir, yan ang huwag niyong gawin. Ayaw na ayaw pa naman ng batang yun na tinutulungan siya. At bata pa lang yun ay allergic na yun sa mga mayayaman." Napuno muli ng tawanan ang buong lugar at napatawa na rin si Sebastian. Hindi na nagtanong ang binata tungkol sa pahayag ng tauhan at baka isipin pa ng mga ito na interesado siya sa babae. Pero totoo ang sinabi ng binata. Sakaling makita nito ang dalaga at nangangailangan ng tulong, hindi siya magdadalawang isip na tulungan ito. Well, libre lang namang tumulong. At kung kailangan ito ng pera, wala ring problema. Hindi naman nata mauubos ang pera namin sakaling tulungan ko siya. Pero bakit kaya allergic ito sa mga may kaya? Sa isip ni Sebastian at pinagpatuloy ang ginagawa. Hapon na at naisipan na ni Sebastian na umuwi ng mansyon. Ngunit bago umuwi ay nakita pa ni Sebastian ang balon sa di kalayuan ng kanilang bahay. Napangiti si Sebastian nang makitang maganda at malinis pa rin ang ayos ng lugar. Kaya dumiretso na siya sa kanilang bahay. Matapos kumain ay agad naglinis ng katawan ang binata at humiga na sa kama. Maya-maya pa ay tuluyan ang nilamon ng antok ang gwapong si Sebastian. At hindi nito narinig ang isang sigaw ng babae sa di kalayuan ng kanilang bahay. "Tulong! Tulungan niyo ako! Please, somebody help me!"
Takot na sigaw ni Nina habang pinipilit na iahon ang sarili sa tubig. Nahulog kasi ang dalaga sa malalim na balon habang nagmumuni-muni. Napaga kasi ang kanyang pag-uwi sa probensya ng mga De Vera, kaya naisipan niyang bisitahin ang paboritong lugar noong kabataan niya. Tuwang-tuwa pa noong una si Nina dahil kitang-kita niya na alagang-alaga pa ang balon. Malinis pa rin ang paligid nito at nasisinigan pa ng buwan ang tubig sa ilalim. Mangyari kasi, nang dumungaw si Nina sa balon, ay umihip ang malakas na hangin at nawalan siya ng balanse. Kaya natangay siya hanggang sa nahulog sa balon. Napapikit na lamang ang dalaga sa takot hanggang sa maramdaman na lamang ang sarili na palutang-lutang na sa tubig. Oh God, help me! Sana may taong tumulong sa akin dito. Natatakot na po ako. Umiiyak na wika ni Nina at patuloy na humingi ng tulong. Sana lang walang ahas o ano ang sa tubig. Tiyak na katapusan ko na kapag may something dito sa ilalim. Tay! Nay! Tulungan niyo ako! Saad pa ni Nina at pilit umakyat sa gilid ng balon. Habang naghahanap ng makakapitan, ay nakakita ng isang bato si Nina na pwede niyang upuan. Malaki ang balon at madilim, kaya hindi niya agad ito napansin. Mabilis lumapit si Nina sa bato at agad pumatong. Basang-basa pa rin ang kanyang damit, ngunit naging mabuti na ang kanyang paghinga dahil kalahati ng kanyang katawan ay naiahon na sa tubig. Nanginginig pa rin si Nina, ngunit mas pinili niyang ipikit ang dalawang mata upang kumalma ng tuluyan. Pagod na ang buong katawan ng dalaga, kaya niyakap lamang niya ang sarili. Oh my gosh, I hope everything will be alright tomorrow. Alam kong may darating na tulong. We'll maintain ang balon na to. Kaya malakas ang kutob ko na may darating na tulong bukas. Bulong ng dalaga at sinubukang matulog upang makapagpahinga. Hindi naman nabigo si Nina dahil nakatulog na siya sa ilalim ng balon habang nakapatong sa bato. Kinabukasan ay nagising si Nina dahil sa sinag ng araw. Mabilis na tumayo ang dalaga upang humingi muli ng tulong. Ngunit tulad kagabi, ay wala pa rin nakapansin sa kanya. Tulala na lamang si Nina sa ilalim ng balon habang hinayaan ang sarili na mapaiyak sa sitwasyon. Samantalang si Sebastian naman ay handa nang pumunta sa palayan. Bit-bit ang pagkain na hinanda mismo ng kanyang ina. Malapit na sa balon si Sebastian nang mapansin niya ang oras sa kanyang relos. Wala na akong oras. Mataas na ang araw at mainit na ngayon sa palayan. Wika ng binata sa kanyang sarili at mabilis sumakay na ng kabayo. Mas mabilis siyang makarating sa lugar kung sasakay ng kabayo kaysa sa maglakad. Pagdating ni Sebastian sa lugar ay nagsisimula na ang kanyang mga tauhan habang ang iba ay nag-uusap pa rin tungkol sa anak ni Mang Carding. Alam niyo bang naglaya si Nina kagabi? Wika ng lalaking kaedad ni Sebastian. Talaga? Paano nangyari yun? Maaga pala ito nakarating dito sa atin. Oo, tapos nagpaalam daw na maglakad-lakad muna at namimiss daw niya ang buong lugar. Naku, baka napano na yun sa daan, lalo pa at malamyang dalaga. Nagsitawanan muli ang mga tauhan at bigla namang natigilan si Sebastian. Malakas ang kutob ng binata na may nangyaring masama sa di kilalang babae base sa narinig. Ngunit pinagsawalang bahala lamang ito ng binata at pinagpatuloy ang ginagawa. Naku, hinanap na siguro yun ang magulang niya. Lalo pa at kagabi pa hindi umuwi. Bulong ni Sebastian at binilisan ang kilos. Pauwi na si Sebastian kahapunan. Nang mapansing, nag-iba ang pwesto ng kanyang nilagay na babala sa balon. Lalapitan na sana ito ng binata,
nang biglang sumakit ang kanyang tiyan dahil tinawag siya ng kalikasan. Mabilis na pinatakbo ng binata ang kabayong sinakyan upang makarating kaagad sa bahay. Samantalang si Nina, narinig niya ang maingay na kabayo kaya mabilis siyang sumigaw. Ngunit napapaos na lamang si Nina. Hindi pa rin siya binalikan ng sinumang sakay ng kabayo. Bagkus ay palayo ng palayo ang ingay nito. Nawawala na ng lakas si Nina at umiinom na siya ng tubig sa balon upang maibsan ang gutom at uhaw. Mabilis lumipas ang panahon. Ika-3 araw na ni Nina sa ilalim ng balon at wala man lang nakapansin sa kanya. Nauubusan na rin ng lakas at boses ang dalaga kaya hinayaan na lamang niya ang sarili na palutang-lutang sa tubig. Humihinga pa rin naman ito ngunit hindi na ganoon kalakas. Samantalang sa Hacienda de Vera naman ay ang mga tauhang nagkakagulo na sa paghahanap sa dalaga. Walang sinyales na umalis si Nina sa hacienda kaya nag-alala na ang buong pamilya nito. Doon na gumawa ng pagtitipon si Sebastian upang hanapin ang babae. Okay, hanapin natin ang anak ni Mang Carding. Kailangang mahanap natin siya sa lalong madaling panahon at baka nagugutom na ito ngayon. Wika ni Sebastian sa mga ito, sakay ng kabayo. Kaagad namang sumang-ayon ang mga tauhan at nagkanya-kanya na ng lakad. Umiiyak lamang sa isang tabi ang mag-asawa na magulang ni Nina dahil hindi nila alam kung saan hahanapin ang anak. Nilibot ni Sebastian ang paningin at halos sinakop na ng mga tauhan ang buong hacienda. Hanggang lumingon ang binata sa daan kung saan siya pauwi. Doon na kumabog ang puso ng mayamang binata nang pumasok sa kanyang isipan ang balon. Oh my goodness! Huwag naman sana. Bulalas na lamang ni Sebastian at tumingin sa magulang ni Nina. Ano ho ang naisip niyo, sir? Tanong ng matandang si Mang Carding. Sa balon, Mang Carding, posibleng naroon ang anak ninyo. Diyos ko! Tanging nasabi ng matandang babae at nag-iiyak na lamang sa tabi. Agad pinatakbo ni Sebastian ang kabayo. Mabilis na kumilos ang ama ni Nina at kumuha ng lubid. Bit-bit ang lubid ay mabilis itong tumakbo at sumunod kay Sebastian. Nang marating ang balon ay mabilis bumaba ng kabayo si Sebastian. Kaagad dumungaw sa baba ang binata at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nakapikit at palutang-lutang na si Nina. Narito siya! Sigaw ni Sebastian kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya. Mabilis na gumalaw ang binata at hinubad ang pang-itaas na damit at walang pagdadalawang isip tumalon sa malalim na balon. Nagulat si Nina nang biglang may bumagsak sa kanyang tabi. Pilit binuka ni Nina ang dalawang mata kahit nanghihina na siya. Nang makita niya si Sebastian ay napangiti ang dalaga. Anghel? Patay na ba ako? At may isang anghel na bumagsak sa akin mula sa taas? Kung ganon, handa akong sumama sa iyo. Mahinang wika ng dalaga. Narinig ito ni Sebastian kaya niyakap niya si Nina. Goodness, ang lamig ng katawan mo. Ikaw ba si Nina? Bakit ka nahulog dito? Tanong ni Sebastian at naramdaman na lamang niya ang yakap ng babae. Dumating naman ang tatay ng dalaga at napasigaw pa ito sa takot nang makita ang kanyang amo kasama ang kanyang anak. Tumakbo papunta sa palayan ang matanda at humingi ng tulong sa mga kasama. Samantalang si Sebastian naman ay pilit ginising ang napapikit na si Nina. Hey, wake up. Papunta na ang tulong. Just hold on. Saad ng binata kay Nina. Kung ganun, hindi pa pala ako patay? Bakit ka tumalon dito? Ang lalim nitong balon, tapos tumalon ka lang upang iligtas ako? Wala na akong maisip na iba, Nina. Just hold on.
Maihahon rin nila tayo dito sa tubig. Thank you. Thank you for saving me. Kahit delikado ay hindi ka nagdalawang isip na damayan ako rito. Anong pangalan mo? We don't have time para dyan. Just breathe. Narito na sila. Sagot ni Sebastian nang marinig ang ingay sa taas. Well, nais ko lang namang makilala ka. Mahirap ba yun? Para naman alam ko kung anong pangalan ng superhero ko. Napailing na lamang si Sebastian at hindi niya maiwasang halikan ang noo ni Nina. Nagulat si Nina sa ginawa ng lalaki at para itong kuryente na nagpapagising sa kanyang buong katauhan. Pulang-pula ang mukha ng dalaga habang nakatulala kay Sebastian. I am Sebastian, apo ng aking kanununuan, ang may-ari ng balo na ito. Ngayon pa lang ay hihingi na ako ng tawad sa nangyari, Nina. Oh, okay. Nice to meet you here. Sa ilalim ng malalim na balo na to. Tanging nasabi ng dalaga. Hinagisa na sila ng mahabang lubid kung saan may upuan upang makaupo si Nina. Tinulungan ni Sebastian ang dalaga na makaupo at tulong-tulong naman ang paghila ng mga tao sa labas. Ilang oras lang ay tuluyan nang naihahon si Nina at Sebastian sa napakalalim na balon. Hindi makatingin ang dalaga sa binata nang magtagpo ang kailang mga mata. Hindi naman matapos-tapos ang pasasalamat ng magulang ni Nina kay Sebastian dahil sa pagtulong nito sa kanilang anak. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang amo pa ang handang magbuwis ng buhay, masagip lamang ang kanilang anak na dalaga. Hindi naman nagsisisi ang binata sa ginawa dahil para sa kanya ay hindi hadlang ang estado ng buhay para tumulong ng nangangailangan. Lalo pa at biglang tumibok ang kanyang puso sa babaeng ngayon lang niya nakita. Sa araw na iyon mismo ay pinasarado ng pamilya de Vera ang balon upang wala nang madisgrasya pa. Makalipas ang ilang buwan ay niligawan ni Sebastian ang babaeng kanyang tinulungan sa balon. Hindi naman nabigo ang binata dahil sinagot ito kaagad ni Nina. Dahil tinamaan kaagad ang dalaga sa unang pagkikita pa lamang nila sa ilalim ng balon. Naging blessing in disguise nila ang balon na iyon dahil nakilala nila ang isa't isa. The end. Alright mga kakulay, another very short story for everyone to enjoy. This is actually my new storytelling style. Okay, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you to my co-author, Rui. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.